Ang inyo pong nakikita ay ang paglapag ng eroplano kung saan lulan ang labi ni DILG Secretary Jesse Robredo sa Villamor Air Base. Kararating-rating lamang po ng cargo plane na yan kung saan nga naroroon ang remains nitong si Secretary Jesse Robredo. Kasama po sa naturang eroplano ang kanyang pamilya, ang kanyang mga kaanak. Kabilang po dyan ang kanyang asawa na si Attorney Leni Robredo at ang kanyang tatlong anak na babae na sina Aika, si Trisha at si Jillian. At dyan po sa Villamor Air Base ay nakatakda po siyang bigyan o gawaran ng military honors. At pagkatapos po dyan sa Villamor Air Base ay dadalhin na po sa Malacanang ang labi ni Secretary Robredo kung saan naman po nakatakdang magkaroon ng public viewing mula alas 7 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Base sa inisyal na impormasyon tungkol sa pagdating ng mga labi ni DILG Secretary Jesse Robredo, sa paliparan unang dumating sina Attorney Leni Robredo at mga kasamahan nito sakay ng Airphil Q400. Kasunod niya ng aircraft na may lulan ng mga labi ni Secretary Robredo. Pagbaba ng kabaong, sasalubungin ito ng 6 na pallbearer na sina Secretary Butch Abad, Secretary Mar Rojas, Representative June Abaya ng Liberal Party, Harvey Ke ng Kaya Natin Movement, Alice Murphy na kinatawan ng Urban Poor Groups at Joan de la Cruz na kakatawan sa DILG. Tatayo raw ang misis ni Robredo na si Attorney Leni malapit sa casket habang ang full-size battalion naman ay pupwesto sa kabilang dulo. Maglalaan din ng ilang minutong pagdarasal. Ang AFP Music Band ang tutugtog dito. Pagkatapos ng dasal, dadalhin ang kabaong kung nasaan yung karo. Isang battalion-size full military honors in gala uniform ang ibibigay kay Secretary Robredo. Ayon naman sa Presidential Communications Development, ang ruta raw ng funeral convoy ay magsisimula ng alas 10:30 ng umaga. Manggagaling ito ng Villamor Air Base, dadaan ng Andrews Avenue, Old Airport Road, Rojas Boulevard, sa Padre Burgos Street, Finance Road, Ayala Bridge, Solano Street hanggang sa makarating sa Malacanang Palace. At sa mga oras na ito po ay hinihintay na pong ibaba ang remains o yung labi ni Secretary Robredo mula nga dyan sa cargo plane kung saan kung ito nga po ang nagdala mula kanina sa Pili, Camarines Sur kung saan nanggaling nga po itong labi ni Secretary Robredo. Doon po sa Naga at maging sa Camarines Sur ay naibalita na rin po na talagang punong-puno. Bumuhos po talaga yung pagmamahal at pakikiramay ng mga kababayan ni Secretary Robredo. At doon nga po nakita kung gaano ka-mahal at kumbaga ka-fund yung mga taga-Naga at mga taga-Bicol sa kanilang dating mayor. At ngayon ay kabilang nasa gabinete nga po ni Pangulong Noynoy Aquino. Sabi nga po ng mga tao doon ay talagang Secretary Robredo made Naga a very happy place. At doon nga rin po nakita nitong pamilya ni Secretary Robredo kung gaano nga kamahal. At kung dati raw ay sinasabi ni Secretary Robredo na kung feeling niya ay medyo frustrated na siya o kung sapat ba ang kanyang nagagawa para sa kanyang mga kababayan, doon daw po nakita ng pamilya kung gaano nga po talaga kamahal at kung gaano kakumpleto ang kanyang nagawa para sa mga taga-Naga. At mismo si Pangulong Noynoy Aquino nga raw po ang nag-alok ng state funeral sa pamilya ni Robredo para kay DILG Secretary Jesse Robredo. 2 gabing ibuburol sa Malacanang ang labi ng kalihim. Mananatili ito sa palasyo hanggang Linggo ng umaga bago ibalik sa Naga. At magkakaroon din po ng arrival honors, escort battalion, funeral cortege na babantayan ng mga uniparmadong kawani ng gobyerno, gun salute at 3 volleys of fire. Ayon kay Undersecretary Manolo Quezon ng Presidential Communications Development and Strategic Planning Office, ang state funeral ay may tuturing na isa sa pinakamataas na uri ng funeral na ibinibigay para sa isang presidente o taong may Medal of Honor. Ang pagkakaiba lang daw po ay base sa ranggo at bilang ng gagawing gun salute. Noong mga nagdaang taon sa Heroes Hall, ibinuburol ang mga miyembro ng official family, habang ang Rizal Hall ay nakareserba para sa isang yumaong Pangulo. Kaya nga po ngayon, ang labi nitong si Secretary Robredo ay dadalhin sa Kalayaan Hall dahil
isa po siyang miyembro ng gabinete at hindi naman po siya Pangulo. Kaya doon siya ilalagak muna pansamantala, doon isasagawa ang burol kung saan naman po ay bukas ang Malacanang Kalayaan Hall para sa mga bisita, mga nais na makiramay at magpakita ng kanilang pagmamahal sa yumaong kabinete. At yan nga po ay inilalabas na ng cargo plane ang labi ni Secretary Robredo. Makikita po natin ang metal coffin ay nababalot po ng watawat ng ating bansa bilang pagpapakita ng honor para kay sa yumaong o nasirang si Secretary Chessy Robredo. Content. Last video. Opening daw. Opening? Oo, opening yun. Oo, siya. Opening ng video. Oo. Sige. Oo, pahalin. Hello, sir.
Napakataimtim nga po ng isinagawang military honors sa pagdating ng labi ni Secretary Jesse Robredo dyan nga po sa Villamor Air Base, at nakita natin na kasama po doon ang kanyang misis na si Attorney Leni Robredo at Aika na kanyang anak na nakaitim, habang sina Trisha at Jillian naman ay nakaputi. Kasama rin po doon si AFP Chief of Staff Jesse De Leosa, at nandun din po kabilang dun sa mga naglakad doon ay sina Secretary Almendras. Si Benji Navea naman, Executive Assistant nitong si Secretary Robredo sa DILG. Gayun din po, nandun si Butch Robredo, ang kapatid nitong ating si Secretary Jesse Robredo. At kumuha naman po tayo ng update sa isinasagawang full military honors kay Secretary Robredo. May report si Lay Alves. Lay. Maris, anumang oras ngayon ay dadalhin na nga ang labi ni Secretary Jesse Robredo sa Malacanang. Hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa rin umaalis ang isang batalyon ng Honor Guards na nagbibigay parangal sa yumaong kalihim. Maris, nagsilbing pallbearers nga kanina gaya ng ating nakita ang matataas na opisyal ng gobyerno gaya ni na Secretary Mar Rojas, Secretary Butch Abad, Congressman June Abaya, Carbike na lead convener ng Kaya Natin, at dalawang kinatawan mula sa DILG at Urban 4. Maris, sumakay naman sa isang puting poster ang pamilya ng yumaong kalihim na siyang magdadala sa kanila sa Malacanang. Naroon ang asawa ni Secretary Robredo na si Attorney Leni, ang kanilang 3 anak, at mga kapatid ng yumaong kalihim at iba pang mga kaanak at kaibigan. Maris, nakita rin natin kanina dito sa Villamor Air Base ang iba pang miyembro ng gabinete, gaya ni na Secretary Almendras at gayon din si Secretary Laila De Lima. At very solemn nga at taimtim yung naging pagsalubong sa yumaong kalihim, paglapag ng kanyang eroplano dito sa Villamor Air Base. Maris, anumang oras nga ngayon ay inaantabayanan na natin ang pag-alis ng convoy mula rito sa Villamor, at ang tatahakin daw nitong daan papuntang Malacanang ay Rojas Boulevard, at doon nga naghihintay ang Pangulong Aquino na siyang sasalubong sa labi ng yumaong kalihim. Magbibigay din doon ng full military honors at magkakaroon ng 19 gun salute bilang pagbibigay pugay at parangal sa yumaong kalihim. Maris. Oo, Lay, may mga nakita ka bang mga ibang mga tao, mga taga-suporta na nakapasok dyan, or kung hindi man pinapasok, nasa labas lang at talagang nag-aantabay para ipakita ang kanilang pagmamahal dito sa kay Secretary Robredo? Ang mga nakita natin, Maris, mostly ay mga government officials at mga military officials. Doon sa ibang sigurong nais makaramay ay wala naman tayong nakita sa labas, at inaasahan ng pamilya na doon na sa Malacanang magpupuntahan yung mga magpahayagan ng kanilang pakikiramay sa pamilya dahil magkakaroon naman doon ng public viewing, Marie. So I'd like to assume, Lay, no, dahil nga napakahigpit din ang seguridad dyan sa Villamor Air Base, isang military base nga, yan, ay hindi na muna yan ibinukas sa publiko. Tama yan, Marie. Ang pinapasok lamang dito ay yung mga opisyal nga ng gobyerno at yung mga sasalubong sa labi yumaong kalihim, at gayon din ang mga miyembro ng media. Pero isinara naman ito sa publiko. So hindi wala tayong nakitang ibang nakapasok dito sa Villamor Air Base. Maris, hanggang sa mga oras na ito, ano pa rin ito na mukhang any moment now ay lalakad na itong funeral car. Oo. At hanggang hindi pa nakakaalis ang funeral car na nagdadala nga sa labi ng yumaong kalihim, ay hindi aalis dito ang isang batalyon ng Honor Guards na nagbibigay parangal sa kanya, Marie. Oo, pero Lay, nakita mo, ulitin lang natin, no, itong karo, hindi dyan kasama yung kahit si Attorney Leni Robredo, nakasakay sila sa ibang coaster. Maaari mo bang ilarawan ulit sa atin kung saan ba nakasakay yung pamilya at yung mga cabinet secretaries? Tama yun, no? Nakita natin kanina nung itinasok na sa funeral car, sa itim na funeral car, yung casket ng labi ni Secretary Robredo, ay saka naman sumakay sa isang swing coaster yung mga miyembro ng kanyang pamilya, yung asawa na si Attorney Leni at kanilang 3 anak, yung mga kapatid ni Secretary Robredo,
at iba pang mga opisyal ng gobyerno. I assume pati yung mga ibang cabinet secretaries ay doon din sumakay. At mula rito sa Villamor Air Base ay susundan nila itong funeral car papuntang Malacanang, Maris. Leo, nakikita natin na ibinigay na full military honors nga dyan para kay Secretary Robredo. Kabilang dyan lahat ng service ng militar at ng PNP ba? Yes, Maris, tama yan. Ito nga, isang batalyon ng Honor Guards ay isang composite team. So mula ito sa iba't ibang sangay ng militar, Army, Navy, Marines, at Air Force. At kanina nakita natin, maging si AFP Chief of Staff Jessie De Leosa ay sumalubong sa labi nga ni Secretary Robredo. Pagpapakita lamang na talagang ibinibigay ng militar at ng Estado ang pinakamataas na parangal sa yumaong kalihim, Maris. Lay, ulitin lang natin, may information ka dyan ng ruta or para at least alam ng mga tao na gustong, kumbaga parang yung to line up the streets, ano, sa dadaanan nitong si Secretary Jessie Robredo. Ang abiso na ibinigay sa atin, Maris, mula nga rito sa Villamor Air Base, ang tatahakin niyang daan ay yung papuntang Rojas Boulevard. At mula doon ay papasok ito dun sa Ayala Avenue na malapit na sa Malacanang. At dun sa mga dadaanan nitong funeral car at ng poster na lulan nga ng lulan ang pamilya ng kalihim, ay may mga nakaantabay din ng mga security personnel para nga matiyak yung maayos na pagdadala sa kanyang labi sa Malacanang, Maris. Pero may information ka ba, Lay, kung isinara sa trapiko itong mga lugar na dadaanan ng funeral convoy? Maris, wala akong impormasyon tungkol doon. Ang ibinigay lang na abiso sa atin ng Malacanang ay may mga nakaantabay na mga security personnel at mga traffic enforcers. So, I assume na hindi naman siguro isnara sa trapiko, pero kapag siguro may mag-e-escort naman dito sa funeral cortege para maayos na madala ang labi ng yumaong kalihim sa Malacanang, Maris. How long will it take from Villamor Air Base to Malacanang, itong funeral convoy? Pakiulit yung tanong mo, Marie. Mga gaano katagal kaya ang itatagal nitong funeral convoy na ito magmula sa Villamor Air Base hanggang sa Malacanang? Walang ibinigay na estimate yung Malacanang, Marie, pero since meron namang mag-e-escort dito sa funeral convoy, ay inaasahan natin na hindi naman siguro magtatagal yung biyahe. So siguro mga in 30 minutes ay makakarating na doon ang labi ni Secretary Robredo sa Malacanang. Doon nga siya dadalhin sa Kalayaan Hall at doon sa Kalayaan Hall ground, doon ibibigay yung full military honor sa kanya at magkakaroon nga ng 19 gun salute at mismong si Pangulong Aquino ang sasalubong kay Secretary Robredo at sa kanyang nagluluksang pamilya, Marie. Lay, can you just describe to us, pakilarawan sa atin kung ano ba ang overall mood? Alam natin na makikita naman sa mga suot nila, nila Attorney Leni Robredo at ni Aika na nakaitim, si Trisha at si Jillian nakaputi na mga simbolo, mga kulay ng pagdadalamhati at kapayapaan. Pero at nakita rin natin yung katatagan sa pamilya all throughout the time na naghihintay sila kay Secretary Robredo hanggang sa malaman nga. Pero yung mood dyan ngayon na ito na, dinala na dyan sa Villamor Air Base at dadalhin na sa Malacanang. Very, very solemn yung ating nasaksihan na seremonya at pagsalubong na iginawad kay Secretary Robredo. At tama ka, Maris, no, kahit nagluluksa yung pamilya, ay larawan ng katatagan ang pamilya ni Secretary Robredo, lalong-lalo na ang kanyang misis na si Attorney Leni. At gayon din ang kanyang mga kapatid, Maris. Nakita pa natin kanina na yung isa sa kanyang mga kapatid ay may hawak na mga larawan ni Secretary Robredo. So, naasahan natin na itong mga larawan na to ay ilalagay dun sa magiging burol sa kanya sa Kalayaan Hall sa Malacanang. At mabanggit ko lang, Maris, kanina nung pagdating natin dito sa Villamor Air Base ay talagang tila nakisirama yung panahon.
napakadilim ng ulap at kanina ay makailang beses din na umulan. Hanggang ngayon medyo makulimlim pa rin, Maris. Bahagya lamang na tumigil yung ulan at gumanda yung panahon nung pagdating dito ng aeroplanong lulan ang labi ni Secretary Robredo, Maris. Alright, maraming salamat, Lay Alves, at patuloy kaming makikibalita sa iyo dyan.